Isa na namang trahedya ang tumama sa Estados Unidos. Isang malakas na buhawi ang humagupit sa gitnang Florida, na nag-iwan ng bakas ng pagkawasak. Winasak ng buhawi ang mga bahay, pinadapa ang mga gusali, inihagis ang mga sasakyan, at tinakpan ng mga debris ang mga lansangan. Sa bilis ng hangin na umaabot sa 185 kilometro bawat oras, o humigit kumulang 115 milya bawat oras, nagdulot ng matinding pinsala ang bagyong ito sa lahat ng madadaanan nito. Noong March 10, 2025, isang mapanirang EF2 na buhawi ang tumama sa gitnang Florida, partikular sa Lake Mary, Sanford, at Longwood, na nag-iwan ng halos 2 milyang landas ng pagkawasak. Binunot ng bagyo ang mga puno, winasak ang mga tahanan, at nagkalat ang mga debris sa buong lugar. Dahilan upang magulantang ang mga residente at mga emergency responders sa pagkabigla. Ang malalakas na hangin, na umabot sa 185 kilometro bawat oras, o humigit kumulang 115 milya bawat oras, ay nagpatumba ng mga malalaking truck, nagpagiba ng mga gusali, at nagdulot ng matinding pinsala. Isa sa mga pinakanakapangangilabot na sandali ay nang mag-record si Janet Marangel, isang lokal na residente, mula sa loob ng kanyang van habang tinatamaan ng mga debris ang salamin ng kanyang sinasakyang van. Sa kabila ng matinding pananalasa ng buhawi, nanatiling matatag ang komunidad, walang naiulat na nasawi sa kabila ng matinding pinsala. Ang mga buhawi ay sinusukat gamit ang Enhanced Fujita (EF) scale, na nagsusukat ng kanilang tindi batay sa bilis ng hangin at pinsalang dulot nito. Ang sukatang ito ay mula EF0, na itinuturing na mahina, hanggang EF5, na pinakamalakas at mapanira. Bawat antas ay kumakatawan sa malaking pagtaas ng antas ng lakas. Ang buhawing sumira sa Florida ay kinategorya na bibilang sa EF2, na may hanging umaabot sa 180 km per hour, hanggang 220 km per hour, humigit kumulang 111 miles per hour hanggang 135 miles per hour. Sa ganitong lakas, maaaring wasakin ng buhawi ang mga bubong, baliin ang mga puno, at ihagis ang mabibigat na debris sa malalayong distansya. Ang buhawi na EF2 ay nagpapakita kung gaano kalakas at mapanganib ang bagyo, na nagdulot ng matinding pagkasira sa gitnang Florida. Kasama sa pinsalang iniwan nito ang mga naitumbang sasakyan at mga gumuhong bahay. Ayon sa mga meteorologist, ang buhawi ay nagmula sa tipikal na panahon tuwing tagsibol sa Florida, kung saan ang mainit at maalinsang ang hangin mula sa Gulf of Mexico ay sumasalubong sa mas malamig at tuyong hangin na bumababa mula sa hilaga. Ang banggaan ng mga hangin ito ay nagdudulot ng kawalang tatag sa atmosphere, na madalas humahantong sa malalakas na bagyo at buhawi. Ganito naman lagi ang paliwanag ng sayensya at mga meteorologist, sila ay walang alam tungkol sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Mga bagay na pinaparamdam ng Diyos sa tuwing labis-labis na ang kasalanan ng tao. Bukod dito, tinutukoy ng mga eksperto ang climate change bilang isa sa mga salik na maaaring nagpapalakas at nagpapadalas ng mga ganitong unos. Ang pagtaas ng temperatura at pagbabago sa mga pattern ng panahon ay nagdadala ng mas matitinding sakuna, kabilang ang mga buhawi, sa pamamagitan ng pagbibigay ng enerhiya na nagpapalakas sa mga bagyong ito. Bagamat nananatiling mahirap hulaan ng eksakto ang pagbuo ng mga buhawi, patuloy na umuunlad ang larangan ng meteorolohiya, na tumutulong sa mas maagang babala at mas epektibong pagsubaybay sa mga mapanganib na sama ng panahon na ito. Agad na kumilos ang mga emergency response team matapos ang buhawi, malaki ang naging pinsala at sinimulan agad ang proseso ng pagbangon. Libo-libong residente ang nawalan ng kuryente, ngunit ang mga kumpanya tulad ng Duke Energy at Corridor Power and Light ay walang tigil na nagtrabaho upang maibalik ang supply ng kuryente. Ang National Weather Service ay nagsagawa ng damage survey sa mga apektadong lugar upang matiyak na bawat komunidad ay makakatanggap ng kinakailangang tulong. Sa kabila ng matinding pinsala, walang naiulat na nasawi, salamat sa maagap na babala at mabilis na tugon ng komunidad. Samantala, ang mga lokal na pulis at emergency teams ay naglinis ng mga kalsada mula sa mga debris, habang ang mga crime prevention units ay ipinadala upang mapanatili ang seguridad sa mga pinakanaapektuhang lugar. Patuloy ang mga pagsisikap sa pagbangon, at ngayon ay nakatuon ang rehiyon sa muling pagtatayo ng mas matibay at mas matatag na infrastruktura. Ano ang pangkalahatang pananaw sa hinaharap?
Sa hinaharap, nahaharap ang gitnang Florida sa isang hindi tiyak na klima pagdating sa matitinding panahon. Ayon sa mga eksperto, maaaring magpatuloy ang climate change sa pagpapalakas at pagpapadalas ng matitinding bagyo, kabilang ang mga buhawi. Dahil dito, mas mahalaga kaysa kailanman ang paghahanda at katatagan ng mga komunidad. Ang mga lokal na pamahalaan ay nagsusumikap na paigtingin ang mga building code at estratehiya sa emergency response upang matiyak na mas handa ang mga komunidad sa susunod na unos. Bagamat walang makakapagsabi kung kailan o saan tatama ang susunod na buhawi, ang mga aral mula sa trahedya sa Lake Mary ay tiyak na huhubog sa mga hinaharap na plano sa pagtugon sa sakuna, na makakatulong upang mabawasan ang pinsala ng mga darating pang bagyo. Ano sa palagay ninyo? Ano ang opinyon ninyo tungkol sa mga kamakailang natural na sakuna sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa USA? Sa tingin ninyo, ito ba ay dulot ng climate change, weather manipulation, o ito ba ay galit ng Diyos, tulad ng nabanggit ng ilan sa inyo sa mga komento ng aking nakaraang mga video? O talaga bang naniniwala kayo na ito ay isa lamang natural na sakuna? Gusto kong malaman ninyo na walang natural na sakuna, ang lahat ay may pinanggagalingan at pinagmulan. At ang lahat ng mga ito ay gawa o likha ng Diyos. Ito'y para mamulat ang mga tao sa katotohanan, na labis na ang galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Gusto ng Diyos na malaman ng mga tao na ang lahat ng mga bagay ay kontrolado niya. Gaya ng dati, maraming salamat sa panunood. Manatiling ligtas at maging mapagmatsyag.